Good evening, I'm Willard Cheng, sitting in for Pinky Webb. Tonight, we ask the questions, we tackle the issues, we clarify matters, and we get on point. He landed as third placer in the recently concluded senatorial race, giving him a second term as lawmaker. The former chief of the Philippine National Police, who implemented the controversial drug war of the Duterte administration, is now the subject of another possible arrest order from the International Criminal Court. Will his retention at the Senate be a boon or bane for his party, PDP Laban, and other political allies? Let's get on point with Senator Bato de la Rosa. He's joining us via Zoom. Good evening po sa inyo, Senator de la Rosa. Good evening, Willard, at sa ating mga taga-subaybay. Magandang gabi po sa ating lahat. First of all, Senator, congratulations po sa inyong third place finish sa katatapos lang na election. Thank you, Willard. Thank you. Sir, ano po ang inyong magiging priorities as re-elected Senator? Well, at yung mga priorities ko last Congress na hindi na ipasa, ay i-refile ko ulit yun. Pagbalik namin sa 28th Congress, kalang batas ko na hindi na. Alright, we're having some technical difficulties po sa ating connection. Senator Bato, if you're still there, ano po yung ilan sa mga batas na pending pa ho na inyong balak i-refile agad-agad? Yung death penalty for high-level drug traffickers, ibabalik ko yun. Refile ko ulit. And yung pagbabalik ng mandatory ROTC for college students, yun din, ibabalik kong i-refile. Confident ba kayo, Senator, na makakakuha na kayo ng enough numbers this time para dito sa dalawang bills na ito? Kung hahantong kami sa butuhan, makakuha ako ng effect mark. Sayang, sir. Talagang hinaharang yung makarating kami sa butuhan. Kaya hindi umabot sa butuhan. Okay. Pero nasa committee level, sir. Committee level ito itong nagdaang Congress, ano, sir? Yes, nasa committee level yung death penalty. Pero yung ROTC, parang nasa taas na yan eh. I think that went beyond the committee level, nasa plenaryo na yan, nasa second reading na yan. So most likely, this time around ay pwede nating maipasa yan. Okay. Senator, any update po doon sa namumuong so-called Duterte Block? Bukod po sa inyo, nandyan po si Senator Robin Padilla, Senator Bongo, incoming Senator Rodante Marcoleta, Senator Amy Marcos. Liligawan nyo rin ho ba na mapabilang dito ang mga Villar? Hindi pa namin niligawan. We're just hoping we're parang nasa the same page kami. So I hope na sasama sila sa block namin. Senator, ano po nakikita niyong vision para sa grupo na ito? Will you join the minority block? It depends, no? It depends what will happen no, pag convene namin sa 28th Congress. Basta siguraduhin namin na kami ay buo yung block namin at yung boses namin ay mapapakinggan. Do you see yourself or your block working with Senator Risa Hontiveros and her allies to form a minority in the Senate? I don't think so. Why is that, sir? Kami ng paningin sa mga bagay-bagay.
Sir, nitong nagdaang halalan, ano po ang nakikita ninyong epekto nito, yung resulta in particular doon sa Senate race, doon sa magiging outcome ng impeachment trial ni VP Sara? Do you think you have enough numbers to have VP Sara acquitted po? I think so. I think so. And I'm confident. Dahil nakikita ko ng mga yung ibang alam natin na hindi namin kaalyado ay nagbabago na yung stand, no? Like Senator G. Papalabas na siya ng kanyang stand na ayaw niya ng impeachment. So, the numbers are growing. The numbers are growing as far as our uh, our side is concerned. Mhm. At tingin niyo ho, naabot niya na ho yung 9 at least para hindi umabot sa conviction Baka ni sobra VP? pa. Aha. Would you name names, Baka Senator? sobra pa, baka sobra Oo. pa. Sino pa ho ang makakasama ninyo? Mahirap, mahirap. Baka mamaya biglang nagbago yung stand nila. Depende sa takbo ng impeachment trial. Mahirap na. Basta as of now, I am confident na more than 9 yung makuhang boto dyan. Mhm. Senator Bato, may alok hong reconciliation si Pangulong Bongbong Marcos and you've already said na kailangan ipakita ang kanyang sincerity. Paano niya maipapakita ang sincerity? Ano ho ang hinihiling ninyo? Si Attorney Sal Panelo, ang sabi po niya, dapat mapauwi si FPRRD. Tingin niyo ho ba dapat din po bang mangyari ito o may iba ho kayong kondisyon na nakikita o hinihingi sa Pangulo? Aside from bringing back PRRD home, ay kung sincero talaga siya sa kaya sinasabi, unang-una niyang gawin is palayasin niya yung mga ICC investigators na andyan ngayon sa mga hotel diyan sa Pasay na nananakot sa mga retired na mga pulis na pinipilit nila na mag-sign ng affidavit na ididiin kami ni Pangulong Duterte. Otherwise, sila daw ang ididiin, yung mga pulis na nagtatawag nila. So dapat, kung sincero siya, itaguyod niya yung at tayuan niya yung kaya sinasabi na wala ng jurisdiction ang ICC dito sa ating bansa. Eh sabi nila walang jurisdiction pero ngayon ang dami mga pulis na pinapatawag doon sa hotel diyan sa Pasay para kausapin ng mga investigator ng ICC. So anong ibig sabihin niyan? Mhm. May ginagawa ho ba kayo, Senator, para i-counter itong ganitong mga hakbang? Well, magkaganda kami ng hearing. At yung mga tao na involved diyan, yung mga Pilipino na mga taksil sa ating soberenya ay mananagot yan. Magpapatawag kami ng hearing. Kilala namin yung mga tao na sangkot dyan, na sige patawag ng mga pulis. At pagdating doon sa hotel, tinatakot yung mga pulis natin na kung hindi kayo magpirma nitong affidavit na ito, na dinidiin si Duterte at si Bato, ay damay kayo sa kaso. Kaya kung ayaw niyo madamay sa kaso, pirmahan niyo ito affidavit na ito. Kawawa nga ang mga pulis eh. I hope the PNP should take care of its people. Yun ang tingin ko eh. Bakit lang ginaganon yung mga tao nila? Pati yung mga retired na mga pulis, pinapatawag nila doon at tinatakot. Porke retired na, powerless na, wala na sa organisasyon, igaganunin na lang ninyo. Hindi niyo kinukonsider yung kanyang serbisyo na yung buhay niya na kanyang dinedicate diyan sa Philippine National Police. Porque ngayon retired na, tatakot-takutin na lang ninyo na kung hindi kayo mag-sign ng affidavit ay damay kayo sa kaso. Ang daming pulis na pinapatawag nila. Yung mga ICC na yan, namimihasa yan dahil masyadong malakas yung kooperasyon na pinapakita ng PNP mismo at ng gobyernong ito. So, how come? Sabi nila, hindi na tayo under sa ICC. Wala na jurisdiction ng ICC sa atin. Napilitan lang ko nung dalhin si Pangulong Duterte doon sa dahig dahil sa
Interpol na yan. Oh, ngayon, wala namang Interpol na nag-request na mag-imbestiga dyan. ICC mismo, investigators ang nandito ngayon sa atin at nag-iimbestiga, sobra yung ginagawa nila. Walang sinseridad yan kung ganun. Ang pinakaunang gawin ni Pangulong Duterte, ni Pangulong Marcos dapat, palayasin niya yan, i-deport niya yung mga ICC investigators na yan na andito ngayon, na nananakot sa ating mga kapulisan na mag-testigo. Yan ang dapat niyang gawin kung siya ay sincero ng kanyang reconciliation na hinahangad. All right. Standby lang, please, Senator De La Rosa. We'll take a short break with Senator Bato De La Rosa. Stay tuned. This is On Point. You're watching On Point, still with us, Senator Bato De La Rosa. Sir, nabanggit po ninyo na dapat palayasin ni Pangulong Marcos yung mga ICC investigators para makipakita ang kanyang sincerity. Hihilingin nyo rin ho ba sa Pangulo na wag nang ipatupad yung arrest warrant laban sa inyo kung sakaling humantong po ang sitwasyon doon? Well, that's very self-serving, no? Kung sabihin ko na huwag niyang ipatupad, sinabi naman niya noon sa amin. Noon pa. Kaya lang, nagkulang siya ng sinseridad. Kaya ginawa nila kay Pangulong Duterte. Ginawa nila kay Pangulong Duterte, sa akin pa. Kaya hindi na tayo bago sa usapin na yan. We've been there. We experienced that situation na iba yung sinasabi, iba yung ginagawa. Kaya there's no reason why hindi tayo nagda-doubt sa sinseridad nila. Senator, at the same time, how are you preparing for this eventuality kung sakaling humantong po doon sa sitwasyon na lumabas ang arrest warrant? Legally, naghahanda na ho ba kayo? Yes. Meron tayong ginagawang legal na preparations. Any plans, sir, to visit former President Duterte sa The Hague? Advice sa akin ni Secretary Bingbong Medialdia, mukhang mahirapan daw ako makabisita doon dahil hirap nga daw makabisita yung mga next of kin, yung mga family members. Baka mahirapan makapasok doon. Kasi yung hindi mga family members na nagsipagpuntahan doon, hindi rin siya nakausap personal Hindi rin nakapasok. Like sina Senator Robin Hood Padilla ay hindi man nakapasok doon dahil hindi family members. Relatedly, Senator, may panawagan ho ba kayo kay dating spokesperson Harry Roque sa harap ng posibilidad na makipag-ugnayan din ng DOJ sa Interpol para maipabalik siya dito sa bansa at harapin ang kanyang mga kaso dito? Well, nasa kanya na yan. Abogado naman siya. He knows what to do. And he knows what he is doing. Kaya hayaan mo na lang si Harry Roque doon kung ano yung diskarte niya sa buhay niya. So, I wish him luck. Good luck sa iyo, Harry Roque. I wish you good luck. Sir, balik tayo sa Senado. You are also a member of the CA, Commission on Appointments, particularly Transportation Committee at ES and the Presidential Communications Office. Ano po ang plano ninyong ipabusisi kapag isasalang na si ad interim appointee Vince Dizon for DOTR at si Jay Ruiz kung hindi pa po siya napapalitan by that time? So far, wala pa ako nakikita mga issues against them. At kilala ko rin naman yung mga tao na yan. Mukhang okay naman yung mga tao na yan. They are doing their job well. At kilala ko yan, before sila na-appoint, kilala ko na yan sila. Kaya wala akong nakikitang issues pagdating sa kanilang appointment, sa kanilang hinahawakang cabinet positions ngayon. Patungkol naman, sir, sa politika, malayo pa po, pero nagpahayag na po si Senator Risa Hontiveros na bukas siya sa posibilidad na maging frontrunner o standard bearer ng oposisyon sa 2028 elections. Tingin niyo ba magiging magandang contest kapag maghaharap sina Senator Risa at si VP Sara sa 2028, sir?
Maganda yan, maganda yan. That's a good one. Ang tawag niya sa Bisaya, kumbate. Kumbate. Yan ang tawag sa Bisaya, kumbate. Meaning, sir, meaning. Meaning, kumbate, from the word kumbat. Ganda, pareho sila babae. At may balak ho ba kayong to seek higher officer? Dahil hindi rin ho biro na third place ang inyong finish nitong nagdaang halalan. Wala akong pangarap, Willard. Ang akin lang naman is manalo kahit number 12. Basta makalusot lang. Yun lang ang pangarap ko. Kung mangarap tayo ng mataas na higher position, hindi na pwede pangarapin. Kung para sa'yo, magiging sa'yo talaga yan. Destiny yan, Willard. Si Lord lang nakakalam yan sa ating kanya-kanyang destiny dito sa mundo. Hindi yan pwede pangarapin yan. Kahit na uminom ka ng tubig sa plato o kakain ka ng kanin sa baso, kung hindi para sa'yo yan, wala talaga. Hindi yan mapupunta sa'yo. Okay. Sir, will you support a leadership change sa Senate presidency? Well, actually, wala pa kaming final na napag-usapan dyan. No? Yung Duterte Black. Hinihintay pa namin yung pag-uwi ni Senator Robinor Padilla from abroad. Hinihintay lang namin na magdating sila. Si Senator Robin Padilla at pag-uusap kami yung Duterte Black kung anong magiging direksyon namin as far as Senate leadership is concerned. But personally, sir, are you satisfied with the leadership of SPGs? So far, so good naman yung nakita na na-experience namin under the leadership of Senator Chis Escudero. Okay naman yung pagpapatakbo niya sa amin. So far. Wala kaming nakitang problema sa kanya. Kapag ka ganito, sir, what will prompt you to support a leadership change? Ay, ang sa akin lang ang pinaka-qualification ko, pinaka-standard ko, pinaka-criteria ko for a leadership position sa Senado is that we should have as Senate President na kayang pangalagaan ang pagiging independent ng Senado at kayang pangalagaan yung the Senate as an institution. Yun lang naman ang aking requirement dyan. Ayaw ko ng Senate leadership na kayang-kayang diktahan, kayang-kayang hawakan sa liig o hawakan sa ilong ng ng taga Malacanang or ng ibang branches of government. Sa akin yan is talagang ipaglaban niya yung Senado as an institution. And bukod kay Senator Chis, Sen Bato, sino po sa mga kasama ninyo at magiging kasama muli sa Senado ang may ganitong quality? Marami naman. Marami yan. Marami. If you want me to name names, Please. yan dyan si Senator Jingo Estrada. Andyan si Senator Alan Cayetano. Mga magagaling yan na given the chance na mag-lead ng Senado, magagaling yan sila. At pwede ko ring sabihin si Senator Bungo. Pwede rin. At ang aming dating Senate President na si Mig Zubiri. Yun talaga, wala kami problema doon. Magaling na leader yon si Mig Zubiri. And he stood up against the People's Initiative effort of the House of Representatives. Kaya medyo kakaroon siya ng maraming kalaban noon. Magaling na leader yun, si Mig Zubiri. Okay na ho ba kayo ni Sen Migs, sir, after the previous intramural sa Senate leadership? Siya again, Willard? Okay na ho ba kayo ni Senator Mig Zubiri, sir, given the most recent intramurals doon sa Senate leadership dahil naging controversial yung inyong boto para po sa kanyang kapalit? Willard, klaruhin ko, hindi na controversial yung akin dahil hindi ba ako yung number 13 vote
number 15 na ako, yung boto ko. It's not the winning vote. Kung na lang yun, yung panghimagas na lang yung akin. Dahil nga sa aming usapan within the PDP Laban, Senator Bungo and Senator Francis Tolentino na walang iwanan, majority rules. So dalawa man sila nauna na pumunta kay Chis Escudero, so wala akong magawa kundi sumama na lang sa kanila. Okay. Sir, pagdating naman sa committee chairmanships, ano ho yung hihilingin ninyong mapunta pa rin sa inyo? Would you still want public order, for example? Yes, I want to have meron naman tayong equity of the incumbent, hopefully. Respetuhin lang yung equity of the incumbent at yung hawak ko na committee ay ibigay pa rin sa akin, which is yun lang, public order and dangerous drugs. At kung meron silang gusto idagdag, well and good kung dagdagan nila. Oo. Pero sa akin lang, yun na talagang aking acti na yan. Alright. Sir, follow-up question. Sabi po nyo, paimbestigahan ninyo yung mga nagkalat na ICC investigators. Kailan po ipa-file yung resolution para dito? Ito pong Hunyo o sa susunod na kongreso na po? Too late na kung itong Hunyo. Mag-refile na naman tayo uli pag opening ng 28th Congress. Sa 28th Congress na, para mananagot yung mga tao na yan na pilit na sabutahiin yung ating soberenya. Papanagutin natin yan. Kilala ko yung mga tao na yan na involved dito. So, manda na lang sila pag opening ng 28th Congress. Alright. Your parting message, sir, before we end the interview, your parting message po. Yun lang. Thank you, Willard, for the opportunity na makapagsalita dito sa iyong programa at maparating ko sa ating mga kababayan yung aking stand on several key issues. Yun lang. Sana, I just hope and pray that magkaisa na tayong Pilipinas. We have to move on at wala na sanang grabing politika na mangyayari dahil kawawa ang Pilipinas. Kawawa ang Pilipinas. And everyone should show sincerity, both sides, kung gusto natin na magkaisa tayo at move on sa ating buhay. Alright. Maraming salamat po sa inyong panahon, Senator Bato de la Rosa. Thank you, Willard. Thank you. Good evening. And that's On Point. Join us again on Thursday, tomorrow night at 7:30 p.m. here on BNC, the Billionaire News Channel. I'm Willard Cheng. Thank you for watching.